Kahit mula sa malayo, kahit hindi ito gumagalaw, ramdam niya ang pader ng yelo na nakapalibot dito. Ramdam niya ang sakit nito. At sa isang iglap, ang pagbabalik ni Liwayway ay hindi na naging isang paglaya, kundi isang bagong kulungan. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang kanyang kontrol. Maraming nagbago, Liway, sa wakas ay sabi niya, at ang boses niya ay walang emosyon, isang bagay na ikinagulat hindi lang ni Liwayway at ni Doña Esmeralda, kundi pati na rin ang sarili niya. Ang kanyang mga mata, habang sinasabi iyon, ay hindi nakatingin kay Liwayway. Nakapako ang mga ito sa direksyon ni Aya. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Si Doña Esmeralda, na marahil ay nakaramdam na hindi umaayon sa plano ang lahat, ay mabilis na kumilos. Napakagandang pagkakataon nito. Maghahanda ako ng isang espesyal na hapunan para ipagdiwang ang pagbabalik mo, Liwayway. Manang Faye. Sa gitna ng pagkaabala ng ina ni Aya, nanatiling nakatayo sina Ise, Aya, at Liwayway sa isang tatsulok ng katahimikan at mga hindi masabing salita. Pinilit ni Ehe na huwag pansinin ang nagtatanong na mga mata ni Liwayway. Ang isip niya ay nasa asawa niya, ang babaeng nagtayo ng pader sa pagitan nila, ang babaeng puno ng lihim, tulad niya. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Si Doña Esmeralda ang tanging nagsasalita, pinipilit na maging masaya ang lahat. Si Liwayway ay tahimik na sumusulyap sa kanya, habang si Aya ay isang perpektong estatwa ng yelo. Ang bawat kilos nito ay kontrolado, ang bawat sagot sa tanong ng ina ay maikli at walang buhay. Kumusta ka naman dito, Aya? Inaalagaan ka ba ng asawa mo? Tanong ni Liwayway, sinusubukang gumawa ng koneksyon. Naman, sagot ni Aya, hindi bumabaling. Ginagawa niya ang kanyang tungkulin. Ang diin sa salitang itungkulin ay isang patalim na para lang sa pandinig ni Ehe. Sa gitna ng hapunan, isang maliit na aksidente ang nangyari. Habang inaabot ni Liwayway ang pitsel ng tubig, aksidente nitong natabig ang isang baso na nasa tabi ng plato ni Aya. Ang baso ay gumuho, dumulas sa mesa, at dire-diretsong babagsak sa kandungan ni Aya. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Aya, mag-ingat, sigaw ni Liwayway. Ngunit bago pa man umabot ang sigaw, bago pa man tuluyang mahulog ang baso mula sa gilid ng mesa, isang maliit ngunit napakabilis na kilos ang ginawa ni Aya. Bahagya nitong iniurong ang kanyang upuan at itinaas ang kanyang mga kamay na parang handang sumalo, isang natural na reflex. Isang kilos na nagpapakita ng pag-iwas. Isang kilos na imposible para sa isang taong hindi nakakakita kung saan papunta ang panganib. Ang baso ay bumagsak sa sahig ng may malakas na kalabog. Naku po, sigaw ni Manang Faye. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ni Doña Esmeralda. Ngunit hindi na nakikinig si Ehe sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Aya. Ang buong mundo niya ay tila nag-slow motion. Ang maliit na kilos na iyon. Ang reflex. Ang pag-urong. Impossible. Napansin marahil ni Aya ang kanyang pagtitig, dahil mabilis nitong ibinalik ang kanyang blankong ekspresyon, kinakapa ang mesa na parabang nagulat siya sa biglaang ingay. Ano iyon? Anong nangyari? Pero huli na. Nakita na niya. Isang bitak. Isang maliit na bitak sa perpektong pagkukunwari nito. Ang pagdududa, na minsan na niyang naramdaman ngunit iwinaksi, ay bumalik ng may buong puwersa. Lahat ng maliliit na bagay na hindi niya pinansin noon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang paraan ng pag-iwas nito sa mga bagay-bagay, ang bilis nitong matutunan ang layout ng bahay. Ang mga sandaling nahuli niya itong nakatingin sa kawalan na tila may malalim na nakikita. Pagkatapos ng hapunan, nagdahilan siyang may kailangan siyang tapusin sa opisina. Ang totoo, kailangan niyang mapag-isa. Kailangan niyang patunayan ang kanyang hinala. Pumasok siya sa kanyang security room, isang maliit na silid sa tabi ng kanyang opisina, kung saan nakalagay ang lahat ng server para sa mga GIS camera. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang mga recorded files. Hindi niya alam kung saan magsisimula, kaya't pinili niya ang mga araw kung kailan siya wala sa bahay. Pinabilis niya ang playback. Ang mga imahe ni Aya na nakaupo, naglalakad kasama si Manang Faye, natutulog, lahat ay normal. Ngunit hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya, nag-scan ng daan-daang oras ng footage. At pagkatapos nakita niya ito. Isang footage mula sa library, 2 linggo na ang nakalipas. Mag-isa si Aya.
Walang manang Faye. Walang ibang katulong. Dahan-dahan itong tumayo mula sa pagkakaupo, hindi kinakapa ang daan. Naglakad ito ng dire-diretso patungo sa isang bookshelf. Ang kanyang mga hakbang ay sigurado at walang pag-aalinlangan. Kumuha ito ng isang libro, binuklat ito, at sinimulang basahin. Ang mga daliri ay marahang hinahaplos ang mga pahina. Napatitig si Hei sa screen, ang kanyang paghinga ay mabigat. Iyon na. Ang katibayan. Nag-rewind pa siya, mas malayo pa. Nakita niya si Aya na pinapanood siya mula sa bintana ng silid nito, na umiiyak habang tinitingnan ang isang bagay sa kanyang kamay, marahil ang litratong nalaman niyang nabasag. Nakita niya itong nag-aalaga ng mga halaman sa hardin ng walang tulong. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang pagiging bulag. Ang kahinaan. Lahat. Isang matinding galit ang unang naramdaman niya. Galit sa panloloko. Ngunit sa ilalim ng galit, isang mas malakas na emosyon ang lumitaw, sakit. Isang di maipaliwanag na sakit. Bakit? Bakit kailangan niyang gawin ito? Lumabas siya ng security room na parang isang zombie. Ang isip niya ay blanko. Dumiretso siya sa kusina, alam niyang doon niya matatagpuan ang nag-iisang taong maaaring magbigay sa kanya ng sagot. Naabutan niya si Manang Faye na nagliligpit ng mga pinagkainan. Nang makita siya nito, ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si He. Humarap siya sa matanda at ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay kalmado ngunit may bigat na hindi maikakaila. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Manang Faye, simula niya, tinititigan ang matanda ng diretsyo sa mga mata, hinahayaan itong makita ang lahat ng sakit at pagdududa na natuklasan niya. Kailangan ko pong malaman ang totoo. Napalunok si Manang Faye, ang mga kamay nito na may hawak na plato ay nagsimulang manginig. Sir, ano po iyon? Hindi inalis ni Ee ang kanyang tingin. Hahayaan niyang ang bigat ng kanyang titig ang magsalita para sa kanya. Alam ko pong matagal na kayo sa mga Sandoval. Alam ko pong mahal ninyo si Aya na parang tunay na anak. Ang pagbanggit sa pangalan ni Aya ay nagpabagsak sa mga balikat ng matanda. Alam na nito kung saan patungo ang usapan. Manang, pagpapatuloy ni Ehe, ang boses niya ay bahagyang nanginig sa kabila ng kanyang pagpipigil. Sabihin ninyo sa akin ang totoo. Isang butil ng luha ang pumatak sa mga mata ni Manang Faye. Napayuko ito, hindi na kayang salubungin ang kanyang tingin. At pagkatapos ay ibinigay ni Ehe ang tanong na siyang susi sa lahat ng kasinungalingan. Si Ayari. Huminto siya sandali, hinahayaan ang bawat salita na magkaroon ng bigat. Hindi siya bulag, hindi ba? Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag. Hindi na sumagot si Manang Faye. Ang kanyang pananahimik at ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha ay ang tanging kumpirmasyon na kailangan ni He. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang lahat ng alaala, lahat ng interaksyon nila ni Aya, ay muling nag-reply sa kanyang isipan, ngunit ngayon, sa ilalim ng liwanag ng katotohanan ito. Ang bawat pag-arte. Ang bawat kasinungalingan. Tumalikod siya nang hindi na nagsasabi ng isa pang salita. Ang galit niya kanina ay nawala, napalitan ng isang malalim at nakakalamon na kalungkutan. Kailangan niyang marinig ito mula mismo kay Aya. Kailangan nilang magharap. Naglakad siya pabalik sa sala kung saan naroon pa rin sina Doña Esmeralda at Liwayway na abala sa kanilang sariling mundo. Ngunit hindi na sila mahalaga. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang babaeng nasa itaas, ang babaeng bumasag sa kanyang tiwala, ang babaeng hindi niya namalayang minahal na pala niya sa kabila ng lahat ng pader at pagkukunwari. Naglakad siya patungo sa hagdanan, ang bawat hakbang ay isang desisyon. Tapos na ang mga laro. Tapos na ang mga lihim. Oras na para sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang bawat baitang na inaakyat ni Ihi paakyat sa ikalawang palapag ay parang isang hakbang patungo sa kanyang sariling paghukom. Ang masayang tawanan ni Doña Esmeralda at Liwayway mula sa sala ay tila isang malayong ingay mula sa ibang mundo, isang mundong hindi na niya kinabibilangan. Ang kanyang mundo, sa loob ng nakalipas na mga buwan, ay umikot lamang sa babaeng nasa likod ng saradong pinto sa dulo ng pasilyo. Ang babaeng niloko siya. Ang babaeng, sa kabila ng lahat, ay hindi niya kayang kamuhian. Huminto siya sa tapat ng pinto ng silid ni Aya.
Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang bagyong nagwawala sa kanyang dibdib, isang pinaghalong galit, sakit, at isang di maipaliwanag na pananabik na marinig ang katotohanan mula mismo sa mga labi nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng walang katok. Ang nakita niya sa loob ay ang kumpirmasyong sumunog sa huling hibla ng kanyang pag-aalinlangan. Nakatayo si Aya sa tabi ng malaking bintana, nakatalikod sa pinto. Hindi ito nakikinig sa musika. Hindi ito nagbabasa ng braille. Nakatingin ito sa labas, sa mga kumikinang na ilaw ng syudad sa kalayuan. Nakikita niya ito. Malinaw na malinaw. Ang ganda ng tanawin, hindi ba? Ang boses ni Iggy ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay sapat na para magpayelo sa buong silid. Ligaya Aya Sandoval. Ang boses na iyon. Natigilan si Aya. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang puso ay dumadagundong na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nakatayo roon si Ee, sa may pintuan, ang kanyang mukha ay isang maskara ng di mabasa-basang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagpapanggap ay naglaho. Ang bigat ng dalawang taong kasinungalingan ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata ng walang takip, ng walang pagkukunwari. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. At nakita nito ang takot sa kanya. Bakit, Aya? Tanong ni Ee, humakbang palapit. Bakit ka nagsinungaling? Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat nito ay halos nagpabagsak sa kanya. Ngunit sa ilalim ng takot, isang ibang damdamin ang umangat, ang galit. Ang naipong sakit at hinanakit mula nang matuklasan niya ang litrato. Bakit ako nagsinungaling? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Dahil natakot ako. Natakot ako sa mga taong tulad ninyo. Sa mga taong kayang magdikta ng kapalaran ng iba para lang sa negosyo. Iyon lang ang paraan na naisip ko para makatakas. At ako, ano ang kasalanan ko sa'yo para lokohin mo ng ganito? Sigaw ni Ee, ang kalmadong maskara ay unti-unti nang nababasag. Ito na. Ang sandaling iyon. Ang galit nito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ako pa ang tinatanong mo. Isinigaw niya pabalik, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. At anong karapatan mong magalit? Ikaw na ginawa akong pamalit sa kapatid ko. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni He. Huwag kang magmaang-maangan, Rage, patuloy niya, ang bawat salita ay puno ng laso ng kanyang sakit. Nakita ko ang litrato ninyo ni Ate Liway. Ang litratong itinatago mo sa likod ng pamilya mo. Ampersand Liway, magpakailanman. Maganda, hindi ba? Isang perpektong love story. At ako ang kontrabida. Ako ang tangang pamalit na pinakasalan mo para lang may dahilan kang hanapin siya. Raged Delgado. Ang mga salita ni Aya ay isang serye ng mga sampal. Ang litrato. Alam niya ang lahat. Ang galit ni Evie ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakalamon na sakit ng pagkakasala. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang sarili ay gumuho. Wala na siyang maitatago. Mahina niyang pag-amin, ang boses ay basag. Totoo yon. Kami dapat ni Liwayway ang ikakasal. Minahal ko siya. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Aya sa kanyang pag-amin at para siyang sinaksak. Pero nakaraan na yon, Aya, desperado niyang sabi, humakbang palapit. Nang umalis siya, galit ang naramdaman ko. Hinanap ko siya dahil sa isang pangako. Pero habang tumatagal, habang kasama kita, nagbago ang lahat. Huwag mo akong bigyan ng mga kasinungalingan, sigaw ni Aya, umiiyak na ngayon. Hindi ito kasinungalingan, sigaw niya pabalik, ang kanyang sariling emosyon ay umaapaw na. Sa bawat araw na kasama kita, sa bawat pag-arte mo, sa bawat pader na itinayo mo, mas lalo lang kitang nakikita. Nakikita ko ang sakit mo, ang lakas mo. At hindi ko namalayan sa piling mo ko nahanap ang sarili ko. Sa piling mo ko natutunang muling makaramdam. Tumigil ka na. Mahal kita, Aya. Ang pagsigaw niya ng mga salitang iyon ay nagpatigil sa lahat. Maging siya ay nagulat sa sarili. Ngunit totoo ito. Ang katotohanang pilit niyang itinatago maging sa sarili niya.
Mahal kita, ulit niya, mas mahina na ngayon, ang boses ay puno ng lahat ng emosyong itinago niya. Mahal kita bilang ikaw, hindi bilang anino ng kahit sino. Maniwala ka sa akin. Nakatitig lang si Aya sa kanya, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ang kanyang mukha ay isang pinaghalong sakit at pagkalito. Anong kahibangan ito? Isang matigas na boses mula sa pintuan ang bumasag sa kanilang mundo. Pareho silang napalingon. Nakatayo roon si Doña Esmeralda, ang mukha ay isang maskara ng galit at hindi makapaniwala. Sa likod nito ay si Liwayway, nakasinggulat din nila. Anong pag-uusap ito tungkol sa pagmamahal? At ikaw, ligaya, sigaw ni Doña Esmeralda, tinuturo si Aya. Hindi ka bulag? Niloko mo kaming lahat. Tumigil ka, mahinang sabi ni humaharang sa pagitan ni Aya at ng ina nito. Huwag mo akong utusan sa sarili kong pamamahay sa pamamahay ng anak ko, bawi ni Donya. Aayusin ninyo itong gulo na ito. Si Liwayway ang nararapat para sa'yo. At ikaw, ligaya, pagkatapos ng lahat ng ito. Sinabi kong tumigil ka na. Ang boses ni ay hindi na pasigaw. Ito ay malamig. Mapanganib. Ang boses ng isang sihi na nagbibigay ng huling hatol. Tumingin siya kay Doña Esmeralda na may pagkasuklam. Tapos na ang pagdidikta ninyo sa buhay namin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon kay Aya, ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin, ngunit ngayon, puno na ng isang desperadong pakiusap. Ang buong mundo nila ay tila naglaho at silang dalawa na lang ulit ang natira. Dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay. Isang alok. Isang pagpipilian. Umalis na tayo dito, sabi niya, ang boses ay isang bulong na para lang sa kanilang dalawa. Itakwil natin silang lahat. Itakwil natin ang mga kasinungalingan. Tumingin si Aya mula sa kanyang mga mata, patungo sa kanyang nakalahad na kamay at pabalik. Magsimula tayo muli, pagpapatuloy ni ang puso niya ay nasa kanyang mga palad. Tayong dalawa lang. Kung papayag ka. Ang kamay ni Nakalutang ito sa hangin sa pagitan nilang dalawa, sa gitna ng nagibang mundo ni Aya. Ito ang parehong kamay na malamig na humawak sa kanya sa altar, ang kamay na hindi niya naramdamang umakay sa kanya sa mga unang linggo ng kanilang pagsasama. Ngunit ngayon, ang kamay na ito ay iba. Hindi na ito isang utos. Isa itong alok. Isang paanyaya. Isang tulay palayo sa nasusunog na gusali ng kanyang nakaraan. Sa likod ni nakita niya ang mukha ng kanyang ina, puno ng galit at pagkadismaya. Sa tabi nito, ang mukha ng kanyang ate, puno ng luha at pagsisisi. Iyon ang buhay niya dati. Isang kulungan na gawa sa utos at kasalanan. At sa kanyang harapan, naroon si ang lalaking niloko niya. Ang lalaking nanloko sa kanya. Ang lalaking, sa kabila ng lahat, ay sumigaw na mahal siya. Magsimula tayo muli, sabi nito ulit, ang boses ay isang desperadong pakiusap. Tayong dalawa lang. Kung papayag ka. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Minsan na siyang naniwala rito at dinurog lang siya. Ngunit ang pagtingin sa mga mata ni ngayon, mga matang walang itinatago, mga matang puno ng sakit at katapatan, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng katapangan na hindi niya kailanman naramdaman. Ang katapangang pumili. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. At sa harap ng kanyang ina at kapatid, ipinatong niya ito sa palad ni Naramdaman niya ang marahang pagpisil ng mga daliri nito sa kanya, isang pangako, isang kumpirmasyon. Sa sandaling iyon, wala nang ibang mahalaga. Ligaya, huwag kang padalos-dalos, sigaw ng kanyang ina. Ngunit hindi na siya nakinig. Hinila siya ni hindi sa paraang sapilitan, kundi sa paraang protektado. Naglakad sila palayo sa gulo, palayo sa mga sigaw, palayo sa kanilang nakaraan. Walang lingon likod. Walang salitang binitawan. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanilang mga yabag na sabay na humahakbang patungo sa isang ditiyak na kinabukasan. Nagmaneho si nang walang direksyon. Ang mahalaga lang ay ang makalayo. Ang mga ilaw ng syudad ay naging mga guhit ng liwanag sa labas ng bintana. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi na ang malamig na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikang naghihintay, isang espasyo kung saan ang mga salita ay kailangang piliin ng maingat.
Huminto sila sa isang tagong lugar sa tabi ng dagat, malayo sa kabihasnan. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga alon na humahampas sa dalampasigan, isang tunog na tila naglilinis sa lahat ng dumi at sakit. Sa loob ng ilang minuto, nanatili lang silang nakaupo, nakatingin sa madilim na karagatan. Ang mga salitang kailangan nilang sabihin ay napakabigat, na tila walang sinuman sa kanila ang gustong unang magbuhat. Si Aya ang unang bumasag sa katahimikan. Bakit, tanong niya, ang boses ay mahina, halos isang bulong. Bakit mo pa rin ako pinili? Lumingon si Hei sa kanya, ang mukha ay sinisinaga ng malabong ilaw mula sa dashboard. Dahil lang makita ko si Liwayway, ang tanging naisip ko ay ang takot na baka mawala ka sa akin. Doon ko naintindihan. Ang paghahanap ko sa kanya ay paghahanap lang sa nakaraan. Pero ikaw ang kasalukuyan ko. Ikaw ang gusto kong maging kinabukasan. Ang kanyang mga salita ay simple at direkta, ngunit ang bigat nito ay tumagos sa puso ni Aya. Pero niloko kita. At niloko rin kita, sagot nito. Pinakasalan kita sa maling dahilan. Itinago ko sa iyo ang totoo. Pareho tayong may kasalanan, Aya. Pareho tayong nagtayo ng mga pader. Isang luha ang pumatak sa mata ni Aya. Patawarin mo ako, sabi niya, ang mga salitang iyon ay puno ng lahat ng pagsisisi na kinimkim niya. Patawarin mo ako sa kasinungalingan ko. Inabot ni Ehi ang kanyang kamay at mahigpit itong hinawakan. Patawarin mo rin ako, sabi nito, ang boses ay basag. Dahil nasaktan kita. Dahil hindi ko agad nakita ang nasa harapan ko. At doon, sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, sa saliw ng mga alon, nagsimula silang mag-usap. Hindi bilang mag-asawa sa papel, hindi bilang dalawang taong may itinatago, kundi bilang dalawang kaluluwang nasugatan na naghahanap ng gamot sa isa't isa. Ikinuwento ni Aya ang lahat, ang takot niya sa kanyang ina, ang desperasyon na nagtulak sa kanya na magpanggap, ang sakit na naramdaman niya sa bawat araw na nararamdaman niyang isa lang siyang anino. Ikinuwento rin ni Ehi ang lahat, ang relasyon nila ni Liwayway, ang pangako, ang galit niya nang iwan siya nito, at ang unti-unting pagbabago ng puso niya habang kasama si Aya, isang pagbabagong pilit niyang nilalabanan. Walang paghusga. Tanging pag-unawa. Ang kanilang mga sikreto, na dating mga pader, ay naging mga tulay na nag-ugnay sa kanila. Ang kanilang mga sugat, na dati pinagmumula ng sakit, ay naging mga bintana kung saan nila nakita ang tunay na pagkatao ng isa't isa. Nang halos mamuti na ang langit sa silangan, ang kanilang mga luha ay natuyo na. Ang bigat sa kanilang mga dibdib ay napalitan ng isang magaan na pakiramdam. Isang pakiramdam ng kapayapaan. Tinitigan siya ni Ehe, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong liwanag. Mahal kita, Ligaya Sandoval, sabi nito, binibigkas ang kanyang buong pangalan na parang isang panalangin. Mahal din kita, Rage Delgado, sagot niya, at sa pagkakataong ito, ang mga salita ay malaya at totoo. Dahan-dahan itong lumabas ng kotse at naglakad papunta sa kanyang pinto. Binuksan niya ito. Sa harap ng sumisikat na araw, sa dalampasigan, lumuhod ito sa buhangin. Ang puso ni Aya ay tumigil. Kinuha nito ang kanyang kamay. Wala akong sing-sing. Wala akong inihandang kahit ano. Ang tanging mayroon ako ay ang puso kong buo ng sayo. Tumingala ito sa kanya, ang mga mata ay nagniningning. Ligaya Sandoval, pakakasalan mo ba ako, sa pagkakataong ito, hindi dahil sa utos, hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil sa pag-ibig. Ang mga luha na bumalik sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Tumango siya, hindi na makapagsalita. Sa wakas ay naibulong niya. Tumayo si Hei at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Aya ang lahat ng pangako ng isang bagong simula. Naramdaman niyang sa wakas, nakauwi na siya. Habang masaya silang magkayakap, ang simoy ng hangin mula sa dagat ay humihip sa kanila. Biglang nakaramdam si Aya ng isang alon ng pagkahilo. Napahawak siya sa kanyang tiyan, at isang di maipaliwanag na pakiramdam ang gumapang sa kanya. Napansin ni Ehi ang biglaang pagbabago sa kanyang mukha. Aya, ayos ka lang. Nagkatinginan sila, ang kaligayahan sa kanilang mga mata ay biglang nahaluan ng isang bagong damdamin. Isang tanong, isang pag-asa, at isang pahiwatig ng isang bagong himala na paparating. Makalipas ang 3 buwan. Ang hangin sa Tagaytay ay may dalang lamig at amoy ng mga bulaklak,
isang malaking pagkakaiba sa hanging amoy polusyon ng syudad na kinasanayan ni Aya. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang maliit na bahay na inuupahan, isang bahay na simple, ngunit puno ng init, isang tahanang sila mismo ang bumuo. Sa kanyang harapan, ang bulkang Taal ay payapang natutulog sa gitna ng lawa, isang perpektong larawan ng kapayapaan. Kapayapaang ngayon ay nararamdaman na rin niya sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang pares ng mga braso na marahang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran at ang pamilyar na amoy ng kanyang asawa. Ipinatong ni Ehi ang kanyang baba sa balikat niya. Malalim na naman ang iniisip ng mahal ko, bulong nito, hinalikan ang kanyang sentido. Umiti si Aya at ipinatong ang kanyang kamay sa mga braso ni Ehi. Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lahat. Masaya ka ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng lambing. Lumingon siya paharap dito at tinitigan ang mukha ng lalaking kanyang minamahal. Ang dating malamig at malungkot na mga mata ni Ehe ay ngayon ay laging may kislap, lalo na kapag nakatingin sa kanya. Sobra, sagot niya. Pagkatapos ng gabing iyon sa dalampasigan, tinupad nila ang kanilang pangako. Iniwan nila ang lahat. Umalis si Ehe sa kanilang kumpanya, pansamantalang ipinasa ang pamamahala sa isang pinagkakatiwalaang board member. Kumuha sila ng sapat na pera mula sa kanilang mga personal na account para makapagsimula at nagtungo sa lugar na ito kung saan walang nakakakilala sa kanila, kung saan ang mga apelyidong Delgado at Sandoval ay walang bigat. Dito, sila ay si E at Aya lamang. Isang mag-asawa na natututong mabuhay ng simple. Natututo silang magluto, maglinis ng bahay, at ang pinakamahalaga, natututo silang magmahalan ng walang takot at walang kasinungalingan. At ang hinala niya noong umagang iyon ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Kinabukasan, pagkatapos ng pangalawang proposal ni E, dumiretso sila sa isang maliit na klinika sa pinakamalapit na bayan. Ang doktor, isang matandang babae na may mabait na ngiti, ang nagbigay sa kanila ng balitang muling nagpabago sa kanilang buhay. Congratulations, sabi ng doktora. You're 6 weeks pregnant, Jimres Delgado. Naalala pa ni Aya ang reaksyon ni E. Ang pagkatulala nito, na sinundan ng isang ngiting napakalawak, at ang mga luhang hindi nito napigilang pumatak habang niya yakap siya ng mahigpit. Iyon ang mga luha ng purong kaligayahan. Isang bagong simula. Isang bagong buhay. Oras na, sabi ni E, na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Umiti si Aya at tumango. Kinakabahan ako. Dalawa tayo pag-amin nito. Pero kasama mo ako. Lagi. Magkahawak kamay silang pumasok sa kotse at nagmaneho patungo sa isang maliit na coffee shop sa bayan. Pagdating nila, nakita nila ang isang babaeng nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa labas ng bintana. Ang buhok nito ay maikli pa rin at payat pa rin ito, ngunit mayroon ng kapayapaan sa mukha nito na wala roon dati. Nang makita sila nito, tumayo ito at mumiti ng may pag-aalinlangan. Si Li Weiwei. Ito ang unang pagkakataon na magkikita silang tatlo mula ng gabing iyon. Pagkatapos nilang umalis, si Li Weiwei ang tumawag sa kanya makalipas ang isang linggo. Ate, patawarin mo ako. Sabi nito noon, ang bawat salita ay puno ng bigat. Hindi lang sa pagtakas ko, kundi sa pagiging duwag. Iniwan ko sa iyo ang responsibilidad ko. At nang bumalik ako, sinubukan ko pa itong bawiin. Patawarin mo ako, ate. Naging makasarili ako. Pinatawad na kita, Liway, sagot ni Aya noon, at totoo ang mga salitang iyon. Pero kailangan mo ring patawarin ang sarili mo. Nakita ko kung paano kanya tingnan noong gabing iyon, pag-amin ni Liwayway. Nakita ko kung paano kanya ipinagtanggol kay mama. Hindi yon para sa akin, ate. Para sa'yo na yon. Matagal nang para sa'yo. At ngayon, sa harap nila, ang pag-amin na iyon ay may mukha na. Masaya ako para sa inyo, sabi ni Liwayway, ang ngiti ay totoo na ngayon. Hinawakan ni Ehi ang baywang ni Aya, isang tahimik na suporta. Salamat, Liway, sabi nito, ang boses ay kalmado at walang bahid ng anumang hinanakit. Nag-usap sila ng sandali. Nalaman nilang si Liwayway ay nagpasya na ring mamuhay ng malayo sa kanilang ina. Nagtatrabaho ito ngayon bilang isang writer para sa isang maliit na online magazine, isang pangarap na matagal na nitong itinatago. Si Mama T. Sabi ni Liwayway may bahid ng lungkot. Hindi pa rin niya matanggap ang lahat.
Pero balang araw, siguro, maiintindihan din niya. Bago sila maghiwalay, niyakap ni Liwayway si Aya ng mahigpit. Mag-iingat ka, ate. Kayo ng pamangkin ko. Ikaw din, Liway, sagot ni Aya. Hahanapin mo na rin ang sarili mong kaligayahan. Ngumiti si Liwayway, isang ngiting puno ng pag-asa. Ate, hahanapin ko na rin ang sarili kong magpakailanman. Ang pagbanggit sa salitang iyon na minsang naging simbolo ng sakit ay wala ng talim. Isa na lang itong paalala ng isang nakaraang nalampasan na nila. Raged Delgado. Pag-uwi nila, papalubog na ang araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Pinanood ni Ehegi si Aya habang nakatayo ito sa balkonahe. Ang buhok ay marahang nililipad ng hangin. Ang babaeng ito. Ang babaeng pinakasalan niya dahil sa isang kasunduan. Ang babaeng niloko siya. Ang babaeng pinag-alayan niya ng kanyang galit at pagkalito. At ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal muli. Ang tiyan nito ay bahagya ng umuumbok, isang paalala ng bagong buhay na kanilang pinagsasaluhan. Sa lahat ng yaman at kapangyarihan na mayroon siya noon, ngayon niya lang naramdaman na tunay siyang mayaman. Lumapit siya at niyakap ito mula sa likuran. Nakikita mo ba kung gaano kaganda? Tanong niya, nakatingin sa perpektong paglubog ng araw sa likod ng bulkang Taal. Naramdaman niyang tumango si Aya sa kanyang dibdib. Ngunit nang magsalita ito, hindi ito nakatingin sa tanawin. Humarap ito sa kanya, at ang mga mata nito, mga matang minsan niyang inakalang hindi nakakakita, ay nakatitig ng diretso sa kanya. Ang mga matang iyon ang buong mundo niya. Sabi ni Aya, ang boses ay puno ng pagmamahal. Pero hindi iyan ang tinitingnan ko. Itinaas nito ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting nagpapakita ng lahat ng kapayapaan at kaligayahan sa kanyang puso. Ngayon, bulong nito, lahat ay malinaw na. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, hinalikan niya ito. Isang halik na hindi na nagtatago, hindi na naghahanap. Isang halik na nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na sa wakas ay nakakita na ng liwanag. At dito nagtatapos ang kwento ni Aya at He. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang malaking karangalan para sa akin ang samahan kayo sa bawat pagtawa, pag-iyak, at pag-asang dala ng kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang mga lihim at kasinungalingan na bumalot sa buhay ni Aya at isa lang ang laging nasa isip ko, na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa katotohanan. Ito ay isang pag-ibig na kayang tumingin sa mga pagkakamali ng nakaraan, magpatawad ng buong puso, at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo ang aral na ang pinakamadilim na pagkukunwari ay kayang talunin ang pinakamaliwanag na pag-ibig, at ang mga matang tunay na nagmamahal ay hindi kailanman nabubulag sa halaga ng isang taong tapat. Naway magsilbi itong paalala na sa bawat isa sa atin, mayroong lakas na harapin ang katotohanan at bumuo ng isang kinabukasang puno ng pag-asa. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin, kaya't huwag mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Paalam sa ngayon at laging tandaan na magmahal ng totoo. Ang bawat kalembang ng kampana ay parang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Isang matunog na dagundong, isang paalala na tapos na ang lahat. Para sa ibang babae, ang tunog na ito ay simula ng kaligayahan. Para kay Ligaya, Aya Sandoval, ito ay ang tunog ng kanyang sentensya. Nakatayo sa likod ng malaking pinto ng simbahan, nararamdaman niya ang bigat ng puting bestida na tila sapot na bumabalot sa kanya, at ang belo na nagsisilbing takip sa pinakamalaki niyang kasinungalingan. 2 taon. 2 taon siyang nagtago sa dilim na siya mismo ang lumikha. 2 taon siyang umarteng bulag, isang desperadong plano para takasan ang anumang arranged marriage na balak ng kanyang pamilya. Naging matagumpay siya. Naging anino siya sa sarili nilang mansyon, isang figurang kaawa-awa na walang sinumang magnanais na pakasalan. Iyon ang akala niya. Ngunit ang desperasyon ng kanyang inang si Doña Esmeralda ay mas malalim pa kaysa sa kanyang pagpapanggap. Nang tumakas ang kanyang ate na si Liwayway, ang orihinal na bride, isang bagong kasunduan ang isinara. Isang kasunduan sa pamilyang Delgado.
Sa kinatatakutang sihi nito, si Rage Delgado. At sa pagkakataong ito, hindi na mahalaga kung sino ang bride. Kahit ang bulag na anak ay isusugal, mailigtas lang ang pangalan at yaman ng mga Sandoval na unti-unti nang nalulunod sa utang. Bumukas ang pinto ng silid-hintayan kung saan siya nag-iisa. Hindi niya kailangang imakita kung sino ito. Ang amoy pa lang ng mamahaling pabango na tila nagnanais sakupin ang buong lugar at ang otoridad sa bawat yabag ay pag-aari lang ng iisang tao. Ligaya, oras na. Ang boses ni Doña Esmeralda ay kasing lamig ng bakal. Lumapit ito sa kanya at naramdaman ni Aya ang mga kamay ng ina na humaplos sa kanyang belo, isang haplos na hindi nagmula sa pagmamahal kundi sa pagsisiyasat. Tila tinitiyak kung perpekto ba ang pagkakatakip sa kanyang sakripisyo. Huwag na huwag mo akong ipapahiya, bata ka, bulong ng ina, ang bawat salita ay may diin. Ang pamilyang ito ay nakasalalay sa kasal na ito. Ang pangalan natin ang lahat ng meron tayo. Iligtas mo kami sa kahihiyan. Umarte ka ng tama. Ang umarte ka ng tama ay isang kodigo na paulit-ulit nang ibinilin sa kanya. Umarte kang bulag. Umarte kang kaawa-awa. Umarte kang nararapat lang sa kasunduang ito. Tumango na lamang siya, isang maliit at sunod-sunurang galaw. Napagod na siyang lumaban sa isang kalabang hindi kailanman nakikinig. Mabuti, sabi ni Doña Esmeralda, kontento sa kanyang pagsunod, bago tumalikod at iwan siyang muli sa katahimikan na pinupuno lang ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nang sa wakas ay bumukas na ang malaking pinto ng simbahan, inalalayan siya ng kanyang ama. Ang pagkakahawak nito sa braso niya ay mahigpit, tila sinisigurong hindi siya tatakbo tulad ng ginawa ni Liwayway. Habang naglalakad sila sa pasilyo, narinig ni Aya ang mga bulungan ng mga bisita. Kawawa naman, bulag palad. Ang tapang naman ng mga Delgado. Kahit ganyan, tinanggap pa rin. Baka dahil sa pera ng mga Sandoval? Kung alam lang nila. Kung alam lang nilang ang mga Delgado ang nagliligtas sa kanila mula sa pagkalubo. Pinanatili ni Aya ang kanyang tingin sa kawalan, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit sa ilalim ng belo. Sa kalagitnaan ng paglalakad, sinadya niyang bahagyang matapilok, isang maliit na galaw na nagpatibay sa kanyang pagpapanggap. Narinig niya ang mga nag-aalalang bulungan at buntong hininga mula sa mga tao. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang presensya sa dulo ng altar. Isang malamig na enerhiya na tila humihigop ng lahat ng init sa paligid. Kahit hindi niya makita, alam niyang nandoon na si Rage Delgado, naghihintay. Nang iabot siya ng kanyang ama sa lalaking magiging asawa niya, naramdaman ni Aya ang paglipat ng kanyang kamay. Ang kamay ni Ege ay malamig, tulad ng inaasahan niya, ngunit matatag at mabigat. Isang hawak na hindi nagpapahiwatig ng kahit anong emosyon, parang humahawak lang sa isang bagay, isang kasangkapan na bahagi ng transaksyon. Ang seremonya ay isang mahabang pagpapahirap. Ang boses ng pari ay malayo, parang isang alingaungaw. Ang tanging malinaw sa kanyang pandinig ay ang nakabibinging katahimikan mula sa lalaking katabi niya. Hanggang sa dumating ang oras ng sumpaan. Do you, Rage Joaquin, take Ligaya to be your lawfully wedded wife? Nagkaroon ng isang segundong katahimikan na parabang isang oras ang haba. At pagkatapos ay dumating ang sagot, malinaw at matigas, na tila isang utos. I do, T. Ang dalawang salitang iyon ay walang bahid ng pag-aalinlangan, ngunit wala ring bahid ng anumang init o pagmamahal. Ito ay boses ng isang taong nagsasara ng isang business deal. Isang malamig na katotohanan ang nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Aya. Nang siya na ang tanungin, halos hindi niya mailabas ang kanyang boses. Isang mahinang ki-ay-do ang kumawala sa kanyang mga labi, parang huling hininga ng isang taong tuluyan ng sumusuko. Ang reception ay lumipas na parang isang blur. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang bagong asawa, nakangiti sa kawalan habang naririnig ang pagbati ng mga taong hindi niya kilala. Hindi nagsalita si He. Hindi siya hinawakan. Hindi siya tiningnan. Nandoon lang ito, isang estatwang yelo sa kanyang tabi. Nang sa wakas ay natapos ang lahat at dinala na sila sa mansyon ng mga Delgado, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay sa reception. Pagdating sa magiging silid nila, isang malawak at malungkot na kwarto na pinili para sa kanila, iniwan sila ni Manang Fe matapos siyang tulungang magbihis. Sa unang pagkakataon, silang dalawa na lang. Mag-asawa.
Nakatayo lang si Aya sa gitna ng silid, hindi gumagalaw, pinakikiramdaman ang bawat tunog. Narinig niya ang mga yabag ni Ee na papalayo, papunta sa malaking bintana sa kabilang dulo ng kwarto. Tumahimik ito roon ng matagal na tila nakalimutan na ang kanyang presensya. Nang sa wakas ay nagsalita ito, ang boses niya ay walang pinagbago, malamig, matalim at direkta. Huwag kang aasa na magiging tunay tayong mag-asawa. Napasinghap si Aya, ngunit walang tunog na lumabas. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Gawin mo lang ang papel mo bilang aking bulag na asawa. Pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay parang yelong tumutusok sa kanyang balat. At gagawin ko ang sa akin. Narinig niya ang mga yabag nito na papalapit, hindi sa kanya, kundi sa pinto. Bumukas ito at muling nagsara ng may marahang kalabog. Naiwan siyang mag-isa sa malawak na silid, napapalibutan ng dilim. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga matang nakakakita, ngunit ngayon ay saksi sa isang kadilimang mas totoo pa kaysa sa kanyang pagpapanggap. Ang dilim na pinili niya para sa kalayaan ay naging kanyang totoong kulungan. Ang unang umaga ni Ligaya Sandoval bilang isang delgado ay nagsimula sa katahimikan. Isang katahimikang mas malalim at mas malamig kaysa sa mansyon kung saan siya lumaki. Nagising siyang mag-isa sa napakalawak na kama. Ang lamig ng kabilang bahagi nito ay isang malinaw na katibayan na kanina pa umalis, o marahil ay hindi man lang natulog doon, ang lalaking pinakasalan niya. Huwag kang aasa na magiging tunay tayong mag-asawa. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, kasing linaw ng pagkakabigkas nito kagabi. Bawat pantig ay isang paalala ng kanyang lugar sa bahay na ito, sa buhay ng lalaking iyon. Isa siyang kasangkapan, isang bahagi ng kasunduan, isang anino na may papel na dapat gampanan, ang pagiging bulag niyang asawa. Sa tulong ni Manang Fe, na ipinakiusap niyang isama mula sa kanilang bahay, nagawa niyang maligo at magbihis. Si Manang Fe ang kanyang mga mata at gabay sa umagang ito, tulad ng ginawa nito sa nakalipas na 2 taon. Ngunit ngayon, ang pag-arte ay may kasamang bagong bigat. Ang bawat pag-aatubili, bawat pagkapangpakapa, ay kailangang maging mas kapanipaniwala. Dahil ang nag-iisang manonood ngayon ay ang asawa niyang si Reg. Dahan-dahan siyang inalalaya ni Manang Fe pababa sa malawak at paikot na hagdanan. Nasa hapagkainan na po si Sir Efe, Ma'am Aya, bulong nito. Tumango lang si Aya. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap niya ito pagkatapos ng malamig na pag-uusap nila kagabi. Pagpasok nila sa dining hall, ang katahimikan ay tila isang pader na bumati sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kaluskos ng pahinang ibinubuklat. Alam niyang nagbabasa ito ng dyaryo, isang pader na papel sa pagitan nilang dalawa. Magandang umaga po, sir, bati ni Manang Fe. Isang ungol lang ang isinagot ni hindi man lang nag-angat ng tingin. Inalalayan siya ni Manang Fe sa kanyang upuan. Maingat niyang kinapa ang mesa sa kanyang harapan. Nariyan ang plato, ang baso at sa gilid ang mga kubyertos. Ngunit sinadya niyang kapain ang lugar kung saan dapat naroon ang kutsara at sinadyang hindi ito makita. Manang Fe, ang kutsara ko, mahinang tanong niya, sapat lang para marinig. Ay, sandali lang po, Ma'am D. Akmang tatayo na si Manang Fe nang isang biglaang kalabog ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng dyaryong padabog na ibinaba sa mesa. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Inaasahan ni Aya ang isang mainiting utos para sa mga katulong. Ngunit sa halip, narinig niya ang tunog ng upuang bahagyang umusog at mga yabag na papalapit sa kanya. Napigil ni Aya ang kanyang hininga. Isang anino ang tumabon sa liwanag sa kanyang harapan. Pagkatapos, isang kamay ang naglagay ng kutsara sa kanyang palad. Ang kamay ni Ihi. Naramdaman ni Aya ang init nito na dumampi sa kanyang balat, isang nakakagulat na init mula sa isang lalaking inaakala niyang purong yelo. Ang pagdampi ay saglit lamang, ngunit para sa kanya, tila tumagal ito. Ang kanyang balat ay tila na kuryente. Nandyan na, sabi ni sa kanyang karaniwang malamig na boses, bago bumalik sa kanyang upuan at muling kunin ang dyaryo. Naiwan si Aya na tulala, hawak ang kutsara. Hindi niya maintindihan. Bakit siya pa ang kumuha? Pwede naman niyang utusan ang kahit sinong katulong. Bakit kailangang gawin ang isang maliit na bagay na iyon? Ang kilos ay sumasalungat sa mga salita niya kagabi.
Ang pagkalito ay nagsimulang gumuhit sa kanyang isipan, isang maliit na bitak sa pader ng kanyang takot. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang buhay ay naging isang kakaibang ritual ng distansya at mga di inaasahang kilos. Halos hindi sila nag-uusap. Ngunit palihim siyang nagmamasid. Gamit ang kanyang mga matang walang nakakaalam, pinag-aralan niya si Rage Delgado. Nakikita niya kung paano kumunot ang noo nito kapag may binabasang papeles, kung paano ito tumingin sa malayo kapag nag-iisa, at kung paano ito laging may anino ng kalungkutan sa mga mata kapag inaakala nitong walang nakatingin. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin na inaalalayan ni Manang Faye, naisipan niyang magpaiwan sandali sa isang bench. Gusto niyang damhin ang hangin ng mag-isa. Ang sahig ng pasilyo na patungo sa hardin ay bagong linis at basa-basa pa. Habang pabalik na siya, sinadya niyang dumaan doon, maingat na naglalakad. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang patak ng tubig na hindi pa natutuyo. Ang paa niya ay dumulas. Isang maikling sigaw ang kumawala sa kanya habang nawalan siya ng balanse. Hinanda na niya ang sarili sa sakit ng pagbagsak. Ngunit hindi ito dumating. Sa halip, isang malakas na braso ang pumulupot sa kanyang baywang, at isang matigas na dibdib ang sumalo sa kanya. Ang amoy ni Ehe, isang pinaghalong mamahaling sabon at ang sarili nitong natatanging amoy, ang unang pumasok sa kanyang kamalayan. Ang bilis ng tibok ng puso nito ay malinaw na nararamdaman niya sa kanyang likod. Napahawak siya sa mga braso nito para sa suporta. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Ang boses nito ay puno ng inis, ngunit sa ilalim nito, may isang bagay pa, isang panginginig. Pag-aalala? Itinayo siya nito ng maayos. Saan ba ang mga katulong? Bakit ka naglalakad mag-isa dito? Tanong ulit nito, mas mahinahon na ngayon pero may bakas pa rin ng galit. Gusto ko lang sanang magpahangin, nautal niyang sagot, pinapanatili ang kanyang ibulag na itsura, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyong lagpas sa balikat ni Ehe. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ehe. Hindi na ito nagsalita. Hinawakan nito ang kanyang siko, hindi na kasing higpit ng pagkakahawak nito kanina. Ngayon, ang mga daliri nito ay maingat na nakasuporta sa kanya, isang hawak na halos masasabi niyang maalaga. Isang kilos na muling sumalungat sa lamig ng kanyang mga salita. Walang nagsalita habang inaalalayan siya nito pabalik sa loob ng mansyon. Ang tanging maririnig ay ang sabay na tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ng pasilyo. Bawat hakbang, ramdam ni Aya ang init ng palad nito na tila tumatago sa manipis na tela ng kanyang damit. Isang init na hindi niya dapat nararamdaman, isang kuryenteng hindi niya dapat hinahayaan. Pinilit niyang ituon ang kanyang isip sa kanyang papel, siya ang bulag, ang kaawa-awa. Ngunit mahirap umarte kapag ang buong katawan mo ay alerto sa presensya ng lalaking nasa tabi mo. Nang makarating sila sa tapat ng pinto ng kanyang silid, marahan nitong binitiwan ang kanyang siko. Ang biglaang pagkawala ng init nito ay nag-iwan ng kakaibang lamig sa kanyang braso. Naghintay si Aya ng salita, isang paalala, isang sermon, kahit ano. Ngunit wala. Narinig na lang niya ang mga yabag nitong papalayo, iiwan siyang muli sa katahimikan na may mas maraming tanong kaysa sagot. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Aya. Mula sa siwang ng kurtina ng kanyang bintana, isang lihim na ginagawa niya kapag sigurado siyang walang makakakita, palihim niyang pinanood si Ee, na nakatayo sa balkonahe ng katapat na silid, ang opisina nito sa bahay. Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa malawak at madilim na hardin sa ibaba, na tila may malalim na iniisip. Hindi ito ang karaniwang tindig ng isang sihi na laging tuwid at puno ng kumpiyansa. Ngayong gabi, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko, isang postura ng pagod o marahil kalungkutan. Nakita niya itong isinuklay ang mga daliri sa kanyang buhok, isang kilos ng frustrasyon, bago bumuntong hininga ng malalim. Ang tunog niyon, kahit mula sa malayo, ay tila umabot sa kanya, isang tunog na puno ng bigat. Sino ka ba talaga, Rage Delgado? Ang lalaking nagbigay sa kanya ng malamig na babala noong gabi ng kanilang kasal, ay hindi ang lalaking nag-abot sa kanya ng kutsara. At ang lalaking iyon ay hindi rin ang lalaking sumalo sa kanya sa hardin na maihalong inis at pag-aalala. At ngayon, ang lahat ng bersyon na iyon ay hindi tugma sa malungkot na figurang nakikita niya ngayon sa balkonahe, tila pasan ang bigat ng mundo. Ang pagkalito sa puso ni Aya ay unti-unting nahahaluan ng isang bagong damdamin,
isang bagay na mapanganib at hindi niya dapat maramdaman. Pag-usisa. Isang pagnanais na alamin kung ano ang nasa likod ng pader ng yelo na itinayo nito sa kanyang paligid. Maya-maya pa, pumasok na ito sa loob ng opisina, isinara ang sliding door ng balkonahe. Naisip ni Aya na tapos na ang kanyang palihim na panonood para sa gabing iyon. Dahan-dahan na sana siyang tatalikod mula sa bintana, handa nang bumalik sa pagkukunwaring payapa sa kanyang kama, nang may marinig siyang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Isang boses. Ang boses niya. Hindi ito malakas, isa lamang mahinang ugong na tumatago sa katahimikan ng gabi, ngunit sapat na para marinig niya. Nasa telepono siya. Isang di maipaliwanag na puwersa ang nagtulak kay Aya. Ang pag-uusisang kanina ay nasa isip lang niya ay ngayon ay kumikilos na sa kanyang mga paa. Gamit ang kadiliman bilang kanyang kakampi at ang kanyang pagkukunwaring bulag bilang kanyang kalasag, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Walang tunog. Ang sahig na gawa sa marmol ay malamig sa kanyang mga talampakan habang maingat siyang naglalakad sa pasilyo. Ang opisina ni Ehi ay ilang pinto lang ang layo. Bawat hakbang ay isang panganib. Kung mahuli siya, anong idadahilan niya? Ngunit kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makarinig kahit isang salita lang na magbibigay linao sa misteryong bumabalot sa lalaking ito. Nang makarating siya sa tapat ng pinto ng opisina, napansin niyang bahagya itong nakaawang. Isang sinag ng liwanag ang tumatagas mula sa siwang, kasama ang mas malinaw na boses ni Ehi. Pinigil ni Aya ang kanyang hininga at itinapat ang kanyang tainga malapit sa siwang. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang boses ni Ehi ay hindi na malamig o walang emosyon.